Well, doon magre-refile ba? Or Parang manggagaling pa rin sa ibang set ng complainants? Bali yung So, may first ganun 3. lang. So, yung first 3, so ang proseso kasi, pag na-endorse niya na yan kay Speaker, dadalhin yan sa, i-refer yan sa Committee on Justice. So, doon magkakaroon ng consolidation. At doon siguro, pwedeng pirmahan yan ng mga kasama namin kongresista. Endorse namin yan lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. No, sabi ko nga kanina, December pa lang, naririnig na namin yung mga ganyang announcement, no, ng INC. They have to be relatable kasi nga mag-e-eleksyon, kaya ganyan. Tapos alam niyo naman ang papel ng INC kapag ka-eleksyon, pupunta sa kanila ibang mga kandidato. Kung magkakaroon ng epekto, makikita natin yan actually sa resulta ng election ng 2025. But then, ngayon pa lang, sinasabi na namin na maliit din naman lang na bahagi yun. In totality naman natin talaga titingnan yung usapin ng accountability ng Vice Presidente kaugnay sa confidential funds. Hindi natin dapat yung mga issues na ito ay pinalalampas at sinasabi na mag-unity na tayo. Kung wala namang justisya na makukuha ang taong bayan at hindi rin magkakaroon ng truth, no, or accountability talaga yung mga nasa highest position in our land. So that's a bad no, President. Ayaw natin ng ganon. Kaya parang for this reason, kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Well, itong show of force ng sektang Iglesia ni Cristo ay hindi naman niya nakaapektado, particularly sa amin, no, sa Makabayan. At kahapon din sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay, well, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa ginawa niyang misspent noong confidential funds. Kaya tingin natin ay sa amin walang epekto 'yan. At kami katulad na sinabi namin, sana hindi magamit ito, no? Hindi magamit ito ng ni Sara Duterte at ang kanyang pangkat, no? Mga nagsalita na sila, nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo no, sa ginawang na tingin natin ay talagang naging shield lang. Kaya walang epekto yan. Tingin ko doon sa ating mga kasamahan dito. Tuloy pa rin ang laban natin sa impeachment. Ganun naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. First, if she will be impeached, no, she cannot run. Diba? Kapag na-impeach siya, hindi siya makakatakbo. Kasi perpetual yun na hindi ka makakatakbo sa posisyon. Tapos, second, kung meron siyang haharaping mga kaso, kailangan harapin niya muna yon. At sa dami ng mga nangyari ng naganap ng nakaraan, I'm sure meron talagang mga cases na maipafile sa kanya. Kasi yun na rin naman yung resolution as of last time. Kung narinig ninyo sa iba't ibang mga pagdinig, isa yon sa mga iniisip. So, it won't be a smooth no? Katulad ng iniisip niya siguro na ang 2028 ay for her. Malakas lang ang loob niya kasi meron siyang mga ganito na ginagawa ngayon. Pero in fact, sa totoo lang, wala na. Hindi na rin yun tatalab dun sa mga tao na nakakita ng katotohanan ng mga nakaraan.